So, good morning sa inyong lahat. Good morning. Ayan, so nandito tayo ngayon sa third week ng ating series, I Am the Church. And sa mga previous Sundays, natutunan natin na dapat tayo ay functioning member at tayo ay unifying church member. Tama, ngayon naman, pag-aaralan natin, napakahaba nung title, ano? I will not let my church be about my preferences and desires. Pero pinaka-tema talaga nung topic natin is about servanthood. About being a servant. Tama? And mag-start ako dito kasi na-experience ko ito maybe around 2019. And mga panahon na yun, very active pa yung ating magic ministry, yung blind spot. And nagtuturo ko ng magic. And then that Saturday yon, merong workshop. Dito kami specifically. Meron kaming circle dito. Meron ako mga tinuturuan dito. At nag-handle ako ng grow group. At win-workshop ko sila. Meron 3 lalaki na dumating. Hindi ko alam kung paano nila nalaman na merong workshop, na merong grupo ng mga magicians dito. So lumapit sila, pumunta sila rito, at nagtanong sila sa akin, kung ako ba sasali sa grupo ninyo, ano yung benepisyong makukuha ko? Ang sabi ko sa kanila, ang ginagawa namin dito, nag-worship kami ng magic, at nag-aaral kami ng salita ng Panginoon. And alam ko, nakita ko sa mukha nila na next Saturday hindi na to babalik. So I shared the gospel to them. Pagdating ng Sabado, hindi talaga sila bumalik. Kasi maraming ganong tao, tama? Pag sinabi nating grupo, sabi nating brotherhood or sisterhood, o kaya kahit ano pang klase ng grupo yan, ang laging kinikonsider ng tao, bakit sila sumasali sa isang grupo, kung ano yung benefits na makukuha nila. At tayo bilang isang simbahan, hindi ganon yung turo sa atin ng Panginoong Jesus. So hindi dapat natin iisipin kung ano yung benefits na makukuha natin pag pumunta tayo o bilang isang membro ng isang simbahan. Pero merong benefits, tama? But we are not after the benefits of being a member of a church. Okay? Ang tinuturo sa atin ng Panginoon ay ang mag-serve sa ibang tao. Tandaan natin yung time na si Jesus ay tinawag niya yung mga disciples, "Come, follow me. And I will make you fishers of man." Tama? Kasi yun yung pinaka-essence kung bakit tayo ay naging isang simbahan para mag-serve sa ibang tao. Hindi dahil hinahanap natin kung ano yung benefits natin bilang isang miyembro. Okay? So umpisa, that's okay. Kasi kung meron ka talagang pangailangan, spiritually, tama, meron kang problema sa pamilya, you have problems sa iyong relationship, tama, gusto mong lumago sa Panginoon, and the church is willing to help you. Tama, isa yun sa mga benefits ng merong simbahan tayo, magpapalakasan tayo spiritual. Tama. Pero kung habang buhay, ganun, diba? Pangit naman yon. Tama. Ang pinaka-goal natin, igawin kung ano yung trabaho na binigay sa atin ng Panginoon. It is what? To go and disciple people. It is to serve other people. Kasi ano ba ibig sabihin na pagiging servant? Kasi tayo, servant tayo at slave tayo ng Panginoon, tama? We are both servant and slave of Christ. Ano ba ibig sabihin ng slave? Alipin. Di ba ang pangit pakinggan? Alipin ako. No? Alipin tayo ng Panginoon. Pero sa pag binasa natin yung salita ng Panginoon, ang ibig sabihin ng alipin tayo ng Panginoon ay napakaganda, very beautiful. Alam mo bakit? Because ibig sabihin nun, hindi na natin pagmamay-ari yung sarili natin. We are under God's authority. Pag sinabi natin si Jesus ang ating Lord, slave na tayo ng Panginoon at hindi na natin pagmamay-ari ang sarili natin. Pero, ang benefits naman nun, hindi ka pababayaan ng master mo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. You are God's under authority. Hindi ka niya pababayaan. Tama? Yung provision, yung wellness, lahat. Yun yung benepisyo na pagiging isang Kristiyano. Pero ano ibig sabihin na pagiging servant? Di ba? Ano ba ibig sabihin na pagiging servant? That's different eh. We are both a servant and slave. Ano ibig sabihin na pagsiserve? Lagi natin naririnig na privilege ang pagiging servant ng Panginoon. Paano nagiging privilege yung pagsiserve sa Panginoon? Ano ba ibig sabihin ng pagsiserve? Halimbawa, meron akong malaking bahay. Hindi ko kayang linisin yung bahay ko kasi sobrang laki. Kailangan ko mag-hire ng tao na magsiserve sa akin kasi meron akong bagay na hindi kayang gawin. Ibig sabihin ba nun, nagsiserve tayo kasi merong bagay hindi kayang gawin ng Panginoon? Ganun ba yun? Ibig sabihin nun? Hindi. Naniniwala ako na ang Diyos ay perpekto at hindi tayo kailangan ng Panginoon. Hindi tayo nagsiserve sa Panginoon
Dahil mayroong kailangan sa atin ng Panginoon. Nagsiserve tayo sa Panginoon kasi yun yung paraan ng Diyos para i-bless tayo. Bakit ba? Ano ba mangyayari kapag meron kang servant? Di ba pinapasahod mo? Di ba merong compensation? Tama, ganun din sa Panginoon eh. Nagsiserve tayo sa Panginoon dahil yun yung paraan ng Diyos para bigyan niya tayo ng reward. Para bigyan niya tayo ng blessings. Kung slave lang tayo, no? Wala. Pwedeng hindi ka bayaran kasi pagmamayari kita. Tama? Pero ginawa tayong servant ng Panginoon for our own benefit. So that yung mga effort na ginagawa natin sa mundong ito will be rewarded pagdating sa tamang panahon. Amen? Amen. So yung ibig sabihin na pagiging servant, it is not for the benefit ng Panginoon, pero sa benepisyo natin. Ano ibig sabihin na pagsaserve sa Panginoon kung hindi tayo kailangan ng Panginoon? Ang ibig sabihin na pagsaserve sa Panginoon ay pagsaserve sa tao. Tama? Kasi yan yung example na sinet sa atin ni Jesus Christ. Kasi ang alam ng iba, bumaba ang Panginoong Yesus dito sa lupa para lang mamatay, para mapako sa krus, at para tayo maligtas. Pero hindi natin alam na hindi lang yun yung reason kung bakit bumaba ang Panginoong Hesus dito, para rin mag-set ng example. Kaya nga, 30 years old nung nag-start siya mag-ministry. Pwede naman bumaba siya dito sa lupa, adult na Christ, and magpapako sa krus, tapos na yung gawain. Pero hindi. Bakit siya nag-stay dito? Para ma-investigate natin yung buhay niya, at ma-apply natin sa buhay natin. Maging example siya kung ano yung gagawin natin sa mundong ito. At makikita natin doon, walang ibang ginawa ang Panginoong Hesus kundi mag-serve. Tama? Katulad ng sinabi sa Matthew 20:26-28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as ransom for many. Because Jesus teaches us to prioritize serving others over self-promotion. Minsan, di ko alam kung meron kayong access doon sa page ng Satellite Church. Pag binasa mo yung message, may mga nagme-message doon. May mga nagtatanong kung nanghihingi ng tulong. Walang problema doon. Tama, walang problema doon. Tama. Pero kung laging yun ang sinisik natin sa isang simbahan, meron tayong problema. Meron tayong problema kung laging ano yung maibibigay sa atin, hindi yung benefit na maibibigay natin. Tandaan natin, bilang isang Kristiyano, yung fulfillment natin bilang isang tao at Kristiyano, makikita natin yon pag nag-start na tayo mag-invest sa ibang tao. Yun yung klase ng investment na walang ROI. Tama? Yun yung klase ng investment na walang ROI kasi gagastos ka, gigising ka ng umaga, tuturuan mo, hindi para sa benefits mo, para sa benefits ng tao na yun. Tama? So, pero ang dating naman na meron tayong fulfillment. And ang Panginoon nakaka-bless isipin na merong incentive system, merong reward system. Incentive system dito sa mundong to, reward system sa langit na i-enjoy natin for all eternity. Yan. So yun ang gustong iparating sa atin ng Panginoon ngayong umaga na ito. Instead of our benefits, instead of kung ano yung maibibigay sa atin ng simbahan, isipin natin kung ano yung maibibigay natin. Tama? Let's follow yung example na sinet ni Jesus para sa atin. Amen? Amen. Ano yung bakit? Kasi that's being selfish Tama? Kung isipin lang natin kung ano yung gusto natin, isipin lang natin kung ano yung benefits na makuha natin, that's very selfish. And selfish behaviors hinder the unity and the growth of the church. Kasi sabi nga ni Jesus, it is more blessed to give than to receive. So stop na natin yung pagiging selfish natin, naisipin lang natin kung ano yung makukuha natin, magiging benefit natin. Tanggalin na natin yan sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Dapat wala yung puwang sa puso't isipan natin. Because selfish behaviors create divisions and strife. Andito ang simbahan, ang church, para maging blessing sa bawat isa. Para mag-serve sa bawat isa at sa ibang tao. Katulad sabi ko sa inyo kanina, okay lang yun sa umpisa. Kasi lahat naman nag-uumpisa sa may pangangailangan, tama. Pero kung habang buhay, 5 taon, 10 taon ka ng Kristiyano, at benepisyo mo pa rin yung hinihingi mo,
may problema ka na. Tama? Hindi ka natututo. Hindi ka totoong follower ni Christ. Tama? Hindi ka totoong followers ni Christ. Kasi ang totoong follower ni Christ, nagmamature at nagigive back sa ibang tao o nagigive back sa Panginoon by serving other people. At there are a lot of ways to serve. Tama? Maraming way para pagsilbihan yung mga tao. Now, meron akong realization last Sunday, nung time na pumunta ako dun sa bahay ng tatay ko. So, ano dun kasi yung pinsan nung kapatid ko, ang pangalan nun? isa na lang pamangkin ko, kalimutan ko pa yung pangalan, no? Si Riri. Ayan. Pamangkin ko, si Riri. And mas matanda yun kaysa sa kay Raya. 5 taon, 5 araw yung difference nila. Sa ating kasi mga Kristiyano, tama, gusto natin mag-serve sa Panginoon. And nakakatuwa kasi most of us, if not all, ay gustong mag-serve sa Panginoon at nagsiserve sa Panginoon. At sasabihin ko sa inyo na ang hirap ng ministry dito sa church, sa City Light. Totoo, hindi. Mahirap. Tama? Naalala ko nga dati, first time kong i-meet ng akong nagdi-disciple sa akin, binigyan ka agad akong trabaho eh. Ang gagawin mo, every Sunday, magdidikit ka ng tarp sa harapan. Yung ganyan, nakasabit natin dito sa atin, di ba? Si Peter. Unang meeting namin, binigyan niya agad ako ng trabaho. Mula ngayon, magkakabit ka na ng tarpaulin sa harapan. Ini-scotch tape pa yon. Di ba? Tapos, pagka during preaching, bumabagsak, patay, ako nagkabit niyan. Di ba? Kasi doon, sa Macapes pa, mga to, iaakit mo yan eh. Tama? Yung mga yan, iaakit mo, i-set up mo yan every Sunday. Tapos, basta ganun, no? Mahirap, hindi madali. Kaya nga, ako blessing ako kasi blessed ako nandito ako sa church. So, alam mo bakit? Kasi nafi-filter out eh. Yung totoong gustong mag-serve sa Panginoon, yun yung natitira. Yun yung natitira. Kaya ang unti natin. Kasi punta ka sa ibang hindi ko naman na sinasabi na mas better tayo, mas superior tayo, no? Hindi yung gusto kong sabihin. Ang gusto kong sabihin marami sa atin at blessed ako na maging part ng City Light dahil marami sa atin nagsiserve sa Panginoon. Hindi dahil sa conveniency. Hindi dahil sa conveniency. Yung iba kasi, pag mahirap na, alis. Pag hindi convenient, alis. Tama? Yun yung mahirap. So, kayo ba, happy ba kayo? Nandito kayo? Nag-serve kayo rito? Yes? Isang malakas na amen niya? Amen. Ayan. So, it's very fulfilling talaga mag-serve sa Panginoon. Mapapagod ka spiritual, mapapagod ka physical. Minsan, kailangan mong gumastos, gumising na umaga, mapupuyat ka. But it's very fulfilling. Dahil ang Diyos mismo yung mag-feel sa'yo ng totoong satisfaction. Ayan. Because true joy comes from giving up personal preferences in serving others. Katulad nga sinabi sa Ephesians 3:7, I was made a servant of this gospel by the gift of God's grace. So tayong mga Kristiyano, let's practice yung vertical and horizontal love. Tama? Una, horizontal love, vertical love sa Panginoong Hesus. Pagkatapos yung horizontal love sa kapwa natin tao at sa iba. Amen? Amen. True joy comes from giving up personal preferences and serving others. Pero dito nagkakaroon ng problema. Lahat tayo ngayon, nagkakaroon na tayo ng burden na mag-serve sa ibang tao. Tama? And minsan, dito sa church natin, lahat tayo guilty. Minsan pag nagkakaroon tayo ng meeting, minsan nag-aaway tayo. Totoo, hindi. O, di ba? Tatawa-tawa tayo. Tama? Oo. Kahit kami mga pastor minsan, tama? Hindi ko hindi ko itatago sa inyo na minsan kami nagkakadiskusyonan din kami. Nagtatalo lang. Diba? Pero hindi namin na nilelet yung sitwasyon na na masira yung aming relasyon. Okay? Laging pag-ibig yung nananaig. Minsan burden, tama? Sobrang tindi ng burden ng church na mag-serve sa ibang tao. And yung iba, merong iba't ibang ideas kung paano mag-serve sa ibang tao. Minsan nagtatalo tayo, tama? Minsan nagtatalo tayo. May mas magandang way, ito yung mas magandang way. Tapos sasabihin ng isa, ito yung mas magandang paraan. This is better, this is effective. Ayan, so na-realize ko, last Sunday, na hindi dapat ganun tayo mag-isip. So ibig sabihin nito, itong
topic na to ay para sa akin din. I am guilty. Tama, I'm guilty. Kasi minsan, meron akong naiisip na paraan or ways or methodology or strategy, kung ano pa man yan, na I think better and effective. And I try to insist that, na ito lang yung better at ito lang yung effective. Doon ako nagkakamali. At yun yung na-realize ko last Sunday, nung hawak-hawak ko yung ang tawag mo rito, pamangkin ko. Ayan. Alam niyo kung bakit? Kasi tinatry ko siyang patulugin, and sabi ko, imposibleng hindi to makakatulog sa akin. Kasi yung anak ko, pinapatulog ko eh. Ganyan ko pinapatulog, o kaya nandito yung ulo niya. Sabi ko dun sa, naririnig doon ni JM, ng tatay ko, ng kapatid ko, imposibleng di makakatulog sa akin to. Kasi si Ryan, nakakatulog sa akin ito, hindi. Pero kahit anong gawin kong ganon, hindi siya nakatulog. Di ba? So doon ko na-realize na hindi pala lahat ng alam ko na effective ay effective para sa iba. So ibig sabihin nun, baka naman hindi natin kailangan i-insist sobra kung ano yung alam natin effective sa atin. At hindi rin ibig sabihin nun, ika-cancel out na natin agad yung idea ng ibang tao. Kasi hindi ibig sabihin na effective sa akin, na effective sa inyo, at effective sa inyo, effective din sa akin. Tama? So instead of canceling out yung ideas or yung tingin ng yung methodology strategy ng iba to tamo rito, to serve other people, baka yun yung conviction na binigay ng Panginoon sa kanya, iba rin yung conviction na binigay ng Panginoon sa akin, baka kailangan natin i-accept parehas at hindi i-cancel out. Tama? Parang halimbawa, yung three priorities ng ating simbahan, discipleship, grow group, and celebration service. Merong ibang tao, para sa kanila, very effective ang discipleship. Very effective ang grow group. Very effective yung pag-invite sa celebration service. Tama? And minsan mayroong talagang mas mabigat para sa'yo, na sa tingin mo mas effective. And we present it minsan, hindi ko naman sinabi na nangyayari sa atin, this is just for the sake of illustration, na lahat naman ay tama, lahat naman ay effective. Tama? So, ibig sabihin nun, kailangan lang natin gawin kung ano yung conviction, kasi yun yung trabaho na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi minsan nagkakaroon tayo ng personal bias eh. And totoo yung personal bias. Tama? Kasi na-experience natin, ito yung effective sa atin, ito yung gumagana sa atin. Ngayon, nagkakaroon tayo ng bias na yun lang yung effective. Pero maling klase ng pag-iisip yun. When we are serving other people, tandaan natin na hindi lang tayo yung binigyan ng Diyos ng conviction, kundi buong simbahan. Katulad nga ng gifts, tama? Binigyan tayo ng iba't ibang gifts ng Panginoon, hindi binigyan ng Diyos sa isang tao lang, para siya lang yung gagawa. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng gift. Dinistribute ng Diyos yung gifts so that collectively we can function as one Christ. So lahat din ng ideas, methodologies, or strategies in serving other people, dinistribute din yan ng Panginoon. Tama? So that collectively, we can serve iba't ibang klase ng tao. Amen? Amen. So ang pinaka-importante dito, yung sinabi ni Apostle Paul, na kahit ano pang motibo niyan, as long as Jesus is preached, as long as the gospel is preached, as long as yung resulta ay nakapag-produce tayo ng disciples, nakapag-multiply tayo ng tao, nakapag-bless tayo ng ibang tao, nakapag-add tayo ng value sa ibang tao, nakakapag-win tayo ng souls para sa Panginoon. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Tama? So, meron kang way kung paano ka magsiserve sa Panginoon, and I believe yan yung conviction na binibigay sa iyo ng Panginoon. At kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon, gawin mo. Gawin mo. Amen ba? Amen. So true joy comes from giving up personal preferences in serving others. Sometimes we have preferences on how we do things, and sometimes we think that it is the only way. But that's wrong. Our way is not the only way. Because what's effective for me doesn't mean it would be effective to others, and vice versa. Because God had given us different convictions, because God deals with each of us differently. Iba-iba yung pangangailangan natin. And kailangan natin na maging open-minded lang at wag maging sarado yung utak natin. Ang mahalaga, the gospel is preached, Jesus is preached. Nakakapag-win tayo ng souls ng Panginoon at unti-unti natin nagkakaroon tayo ng progress para
ah, mag-expand yung territory ng Panginoon. Amen? Amen. Pero minsan nagkakaroon tayo ng disappointments sa pag-serve. Totoo? Hindi. Di ba? Totoo yan. Because pag nagbi-minister tayo sa tao, we are dealing with people, expect problems. Tama? Kasi ganun ang relasyon eh. Pag merong relasyon, lagi may conflict, lagi may away. Pag walang relasyon, walang conflict, yun yung dalawang tao na hindi magkakilala. Because we are dealing with people, expect na merong problema, merong discouragement, at merong disappointments. Tama? Expect mo na yan. Para pag dumating, di ba, hindi masyado masakit. Kasi na-expect mo na eh. Parang si Apostle Paul, kung aaralan mo yung buhay ni Apostle Paul, paano niya ba in-explain yung kanyang pagdi-disciple? In-explain niya yon, kinumpare niya yung sakit, o yung painful ng pagdi-disciple, saan? Sa panganganak. Grabe, di ba? Grabe. So hindi madali ang mag-serve sa ibang tao. But yan yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nagtataka ako no? Ay, hindi ako nagtataka. May maraming mga tao nag-stop na to serve other people. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nila ine-expect na ganun pala kahirap. Na hindi pala ganun kadali. Ganito pala to kasakit. Ganito pala to ka-discourage. Ganito pala to, nakaka-disappoint pala, nakaka-frustrate pala. Ayoko na. Pero sabihin ko sa inyo, si church, huwag kang madi-discourage, huwag kang ma-frustrate. Tama? Ang ating trabaho bilang isang Kristiyano is to give value or magbigay ng value sa ibang tao, katulad ng sinet na example ng Panginoong Jesus. Minsan, yung iba nadi-discourage eh. Diba, dati nag-handle ng grow group, yung iba very active sa pagdi-disciple, then boom, I don't know what happened, bigla nag-cease, bigla nag-stop. Pero nung malaman ko pala, ayaw na, kasi parang feeling niya yung effort niya na babaliwala. Tama? Naramdaman ko rin yun. Tama? Marami rin akong mga na-handle na tao, na-disciple na tao, and binigay mo yung oras mo, and then boom, nothing happened. Tama? Pero sabihin ko sa inyo, ang Panginoong Hesus hindi niya nakakalimutan yung effort. Hindi niya nakakalimutan yung effort na binibigay natin para sa Kanya. Hindi niya nakakalimutan ng Diyos. If it is not appreciated by the people na pinagsisilbihan mo, Panginoon yung mag-a-appreciate nun. At yun na totoo. Tama. Kaya wag tayong ma-discourage. Katulad ng sinabi ni Apostle Paul Therefore, brothers and sisters, stand firm. Diba? Tumayo ka ng matuwid. Be bold, stand firm. Let nothing let nothing move you. Do not let discouragement or disappointments or frustrations move you. But what? Always give yourself fully to the work of the Lord. Because you know that your work of the Lord or your labor in the Lord is not in vain. Hindi nakakalimutan ng Panginoon. Kaya nga pag binasa natin yung Book of Revelations, may mga books, tama? May books of life, kung saan nakalista yung mga taong ligtas. At meron ding libro kung saan doon nakalista yung mga deeds na ginawa natin sa mundong ito. And that's permanent. Hindi yun nawawala. Hindi nakakalimot ang Panginoon doon sa efforts na ginagawa natin. Amen? Amen. So hindi dapat tayo ma-discourage, hindi dapat tayo tumigil na mag-serve sa Panginoon dahil lang merong tao na hindi natin nakita yung prutas ng ginawa natin. It is not our loss. It is their loss. Tama? Tandaan natin, ang responsibility lang natin is to teach them the command of Christ. It is our responsibility to teach them the command of Christ. Ngayon, pag naisturo na natin sa kanila yon, responsible na sila dun sa responsibility na nila yon kung ano yung natutunan nila. It will be our fault pag di natin naituro. Pero pag naituro na natin, fault na nila yon kung hindi nila sinunod. So do not be discouraged. Okay? Huwag mong hayaan na yung disappointment or yung discouragement ang magpapatigil sa'yo para magpatuloy kayo na magsilbi sa ibang tao. Tignan mo lang lagi yung reward na naghihintay sa'yo sa langit. Yung efforts natin, lahat yan nakalista. Hindi yan makakalimutan ng Panginoon. Diba? Tingin tayo dun sa rewards na naghihintay sa atin.
Tingin tayo dun sa crowns naghihintay sa atin sa langit. Tama? Doon tayo tumingin. Kasi yung mga bagay na i-enjoy natin for all eternity, kasama natin yung Panginoon. Sino dito nagkaroon na ng mga achievements? Siyempre, lahat tayo, meron na tayong achievements. Naka-receive ka ng certificates, ng medals, and ng trophies na naka-display sa loob ng bahay. Meron? Marami. Tama? And every time na nakikita mo yung trophy na yun, ano yung nararamdaman mo kahit 10 taon na nakakalipas, kahit 15 years na nandoon, naka-display, anong nararamdaman mo? Di ba? Nare-remind ka kung ano yung bagay na ginawa mo para makuha yung trophy na yun. Kahit na yung trophy na yun, plastic lang, wala naman talagang value. Pero every time na nakikita mo yung effort mo, yung pagod mo, para ma-achieve yung bagay na yun. Darating sa langit, we will have greater reward dahil bibigyan tayo ng Panginoon ng mga trophies. So every time na makikita natin sa langit, sa bahay, naka-display, makikita natin yung effort na binigay sa atin dito. Yung effort na ginawa natin sa mundong ito to do good deeds and to serve yung ibang tao. And it will give us greater joy. Yun yung mga rewards na naghihintay sa atin sa langit. At isa pa sa mga rewards na posible na naghihintay sa atin sa langit ay yung role and duties. Minsan kailangan natin ma-motivate kung ano yung reward na naghihintay sa atin para hindi tayo tumigil sa pag-serve sa ibang tao Ano ba yun? Sinasabi mo, Pastor James, ano ba yung rewards na yan? Ano ba yung duties na yan na naghihintay sa langit? Yung role na yan na naghihintay sa langit? Kasi kung titignan natin yung Old Testament, yung time ni Adam and Eve, before sila magkasala, ano ba yung ginagawa nila? Merong authority na binigay sa kanilang Panginoon. Ako naniniwala ako pagdating sa langit, hindi tayo safe, seated, and satisfied doon. Merong role and duties, responsibilities na ibibigay sa atin yung Panginoon. Ako, na-excite ako Bigla ako na-excite. Ano kaya yung Panginoon? Tanong ko Diyos Ano yung Panginoon? Ano ba yung duty na naghihintay sa akin? Ano ba yung role na naghihintay sa akin? Ano ba yung reward na naghihintay sa akin? Then, natulog ako, nanaginip ako, and I saw myself in front of many people, worship leader. Hindi ako worship leader. No? Hindi ako worship leader. I love music. Mahal ko ang music, hindi ako mahal ng music. I tried learning instruments, pero hanggang interest lang, hindi napunta sa passion. Kaya wala akong natutunan. Pero nung time na yon, nakita ko yung sarili ko sa aking panaginip, hindi nagpipreach, kundi kumakanta, nagli-lead, worship leader. And paggising ko ng umaga, I was teary-eyed. Ang sabi ko sa Panginoon, kung ito yung magiging reward ko sa langit, naghihintay ng reward sa langit, pagtatrabahuhan ko yan. Church, di natin alam, baka merong drum din doon. Di natin alam, baka merong gitarista din doon or bass. Tama? Hindi ko alam kung yun talaga specifically yung duty or role na naghihintay sa akin sa langit, pero I'm excited to know kung ano yung ibibigay sa akin ng Panginoon. At kailangan natin pagtrabahuhan yon. And that we will enjoy it for all eternity. Kaya nung time na yun, sabi ko sa Panginoon, I will follow you faithfully and I will do yung task na binigay mo sa akin. Yung reward na naghihintay sa akin sa langit, kung yun ang magiging reward ko, ay enough na para pagtrabahuan ko. Amen? Amen. Kasi kaya nga tayo ginawa ng Panginoon na servant Kasi gusto ng Diyos, bigyan tayo ng reward dun sa efforts natin. Amen? Amen. True joy comes from giving up personal preferences in serving others. And God or Jesus emulate Jesus' humility and obedience in putting others first. Katulad ng ginawa ni Jesus, grabe yung humility na pinakita sa atin ng Panginoon. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature, God did not consider equally with God something to be used to His own advantage. Diba? Diyos siya. Pero hindi niya ginamit yung pagiging Diyos niya as an advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted Him
to the highest place and gave him the name is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ganyan yung humility na pinakita sa atin ng Panginoon. Kaya tuwing nakikita ko yung anak ko, nakikita ko Panginoong Jesus eh. Kasi sinabi ko na to noon, na talagang mas lalo akong inibig yung Panginoon dahil nakita ko yung humility ng Panginoon nung lumabas yung baby ko. Kasi yung Diyos na sinasamba ko, yung Diyos na nagtitiwala ako, one time nagtiwala sa atin. Tama? Ganon yung humility na binigay sa atin o pinakita ng Panginoon para sa atin. Ang gusto ng Panginoon, maging great tayo sa kanyang kingdom. Totoo. Di ba nagkaroon ng discussion yung mga disciples, who is the greatest among us? Nirebuke ba sila ni Jesus? Hindi. Hindi sila nirebuke eh. Na dapat hindi mo piliin na maging greatest. Instead, nagbigay pa nga ng suggestion si Jesus. Kung gusto mo maging greatest sa kingdom ng Panginoon, serve. Be the last. Tama? Ang gusto ng Panginoon sa atin, maging proactive tayo na maging great sa kingdom ng Panginoon. Magagawa lang natin yan if we start serving other people. So we humble ourselves, unahin natin yung ibang tao. Sabi sa John 13:14 to 15, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. So yun yung klase ng leadership na pinakikita ni Jesus Christ. Servant leadership. And as a follower of Christ, ganong din klase ng leadership dapat yung gawin natin. Servant leadership. Yan yung example na sinet sa atin ng Panginoon. Kaya grabe yung ginawa ng Diyos, tama. Niligtas na tayo ng Panginoon, binless na tayo ng Panginoon, kahit na madalas, lagi natin siyang sinasaktan dahil araw-araw tayo nagkakasala. Lagi pa rin niya tayong pinapatawad. Lahat ginawa na ng Panginoon eh. Totoo eh. Tayo lang yung makulit, tayo lang yung pasaway, tayo lang yung ungrateful. Lahat ginawa na ng Panginoon. Siya na rin yung gumawa ng way para mabigyan tayo ng reward by giving us the opportunity or the privilege to be a servant. It is not for God's benefit kasi ano pa yung value na may add natin sa Panginoon, wala na. Being a servant, you add value to yourself and to other people. Tama? So, seek natin kung ano yung maganda, mabuti, kung ano yung perfect. Kasi mahirap maging Kristiyano eh. Tama? Darating yung time, lagi ko itong sinasabi, darating yung time na lahat ng bagay na na-accumulate natin sa mundong to, lahat ng bagay yan, susunugin ng Panginoon. Walang matitira. At pag may natira, yun yung ma-enjoy mo sa eternity. Kahit ano pa yan, ginto, copper, silver, diamante, kahit nga diamante, extreme heat, nag-evaporate eh. Search mo sa YouTube, diamond, tawag na sinalang sa apoy, naging hangin, di ba? Lahat masisira. Alam niyo kung ano yung matitira? Yung effort mo. Yun yung hindi masisira. Yung good deeds mo, yun ang hindi masisira. And based on that, God will reward you. Kaya huwag tayong maging masyadong short-sighted na kung ano lang yung ma-acquire natin sa mundong ito. Kasi lahat yun masisira. Lay up treasures in heaven kung saan hindi nasisira. Where moth and rust cannot destroy, where thieves cannot break in and steal. Kaya dapat tayong mga Kristiyano, huwag natin hayaan na yung rewards natin sa langit, mga lahati. Kailangan makuha natin yung full reward natin sa langit. Dapat pagka binalanse na ng Panginoon yung mga bagay na ginawa nating mali, kasalanan natin, versus sa mga good deeds na ginawa natin sa Panginoon, dapat ma-outweigh, dapat mas mabigat yung ginawa natin para sa Panginoon. Para pagdating sa heaven, makukuha natin yung full reward natin. Are you excited? Are you motivated? Na gawin yung dapat gawin? Paano ba natin makukuha yung full reward natin sa langit? Unang-una, syempre, kailangan maayos yung relasyon mo sa Panginoon. Tama? Kasi nakakalungkot isipin na mayroong mga simbahan
na sobrang pressure nila sa kanilang mga miyembro na kailangan puro serve lang yung gagawin nila. To the point na kalimutan nila yung kanilang pamilya. Meron nga ganon. And one time, meron akong katrabaho na lagi siyang late. And then nung tinanong siya kung bakit siyang late, proud pa siya na sabihin kasi nagsiserve ako sa simbahan. Ako yung nahiya para sa kanya. So, totoo lang. 'Di ba? Wala namang problema sa pag-serve sa tao. It's very honorable if you're doing that. Pero merong right way ng pag-serve. We cannot give what we don't have. Tama. Kaya kailangan, ayusin muna natin yung sarili natin, yung relasyon natin sa Panginoon. Tama? Pag-serve sa ibang tao, part yan ng ating priority, pero bandang huli. Tama? Ang mahalaga ang priority part pa rin ng priority natin, yung relasyon natin sa Panginoon. Yung ating asawa, anak, pamilya, yung trabaho. Tama? Yung business mo, before other people. Kasi darating yung time, merong taong lalapit sa'yo, o merong ibibigay ng tao ang Panginoon para sa'yo. At ikaw yung nakatoka para tulungan yung tao na yun. Paano kung problema niya tungkol sa trabaho, hindi ka maayos sa trabaho? Paano kung kailangan niya spiritual kasi hindi siya consistent sa kanyang Bible reading, sa kanyang spiritual disciplines, ikaw hindi rin maayos. Tama? We cannot give what we don't have. Tama? So before consider serving other people, it is very honorable. Kailangan mo munang ayusin yung priorities mo sa buhay. Amen? Amen. So, hindi basta-basta. There's a right way to do that. Kaya kailangan natin gawin kung ano yung dapat natin gawin. And pinakahuli, each of us has been gifted to serve others. Patulad sa sinabi sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So nakalista dyan yung iba't ibang spiritual gifts. And nakaka-bless isipin na yung mga gifts na yan, hindi binuhos ng Panginoon sa isang tao lang. Pero yung gifts na yan, distributed sa bawat isa. So that collectively, we can function as one Christ. Pero hindi ibig sabihin na hindi na natin itatry na mag-lead kung wala kang gift of leadership, or di mo na itatry na mag-evangelize because you don't have the gift of evangelism. Nagkataon lang na itong mga gifts na ito ay nandiyan dyan kasi ito yung magsisilbing way mo to serve other people. Kaya kailangan alam natin yung mga gifts natin. Kasi yan yung way mo to serve other people. And hindi ko na to i-elaborate pa because I know, alam niyo na to. Tama, alam niyo na kung ano yung gifts ninyo. Kung hindi niyo pa alam, pwede niyo tanungin yung disciple, yung grow group leaders ninyo. Yung mga tao na nakakilala sa inyo, ask them kung ano yung sa tingin nilang gift mo. Okay? O kaya meron tayong mga online test, pwede mong sagutan para magkaroon ka ng idea kung ano yung gift mo. Kasi yung gift mo, yan yung ministry. Yan yung ministry. And the moment we stop exercising that gift, nako, sabihin ko sa inyo, manghihina ka spiritual. Naranasan ko yan. Kahit anong basa ko ng Bible, kahit anong prayer ko, kahit anong worship ko, kanta ko sa Panginoon, bakit feeling ko, backslider pa rin ako? Ang kulang pala kasi hindi ko na-exercise yung gift na binigay sa akin ng Panginoon. Very important yan sa ating mga Kristiyano. Because our gift is our way of serving other people. Kaya mahalaga na alam natin yung gift natin. Kasi yan yung way natin to serve other people. Amen? So, merong mga questions dito. Maganda pag-usapan nyo yan sa inyong discipleship or sa inyong grow group. Napakaganda niyan. And meron tayong pledge. Pwede ba natin ilabas yung ating pledge card? Sabi rito sa third pledge, meron na bang kopya ang lahat? Basahin na lang natin dito sa screen. I am a church member. Pwede bang sabihin natin, I am a church member. I will not let my church be about my preferences and desires. Go on.
Amen. So, if you are a church member and you want to serve God, sign it, lagyan mo ng date, and kumpletuhin natin yung mga pledge na yan. Tama? Kasi pagka kinumpleto mo yan, may plus 3 ka daw eh. Yan, kasi pang third to, so plus 3. So doon sa pinakahuli, huwag kayong mawawala, plus 5 yon. Ayan, biro lang. Biro lang. Pero huwag natin kalilimutan, tama? Yan lang pinakapunto natin. Lagi tayong tumingin sa Panginoong Jesus. Lagi mong balikan yung Matthew, Mark, Luke, and John and investigate the life of Jesus. Kasi nag-set ng example ng Panginoon kung paano dapat tayo mamuhay sa mundong ito. And all the time na nandito ang Panginoong Jesus, wala siyang ibang ginawa kundi mag-serve sa ibang tao. And let's do it. And yan yung essence ng pagiging isang miyembro ng isang simbahan. Amen? Amen. So don't be discouraged. Okay, kahit na disappointed ka, frustrated ka, don't be discouraged. Hindi nakakalimot ng Panginoon sa lahat ng efforts na ginagawa mo. You will be rewarded. Okay? Dapat nothing can move you. Okay? Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that that your labor in the Lord is not in vain. Iyayin ko yung bawat isa na pumikit at tayo manalangin.